Pagtitibayin ng Committee on Agrarian Reform ang preserbasyon ng lupang pang-agrikultura ng bansa. Gayon din ang conversion nito para sa non-agricultural purposes sa ilalim ng isang coordinating mechanism. At mula sa Batasang Pambansa, si Faith Santiago Live. Faith. Yes, bien, yan ang House Bill number 6947 na layong tugunan ng mga unchecked laws kaugnay sa agricultural lands dahil sa rapid urban conversion. Gayon din ang pag-mitigate sa mga matitinding epekto nito sa pagsasaka. The main issue may not necessarily be the absence of authority, but the lack of a stronger institutional mechanism to harmonize policies, consolidate data and reports, and ensure effective coordination among agencies with competing land use priorities. Sa mensahe ng Presidential Agrarian Reform Council o PARC, suportado nila ang panukala buhat sa layunin nitong palakasin, pagtugma-tugmain at i-institutionalize ang existing policies at coordination mechanisms sa preserbasyon ng agricultural land tungo sa food security at sustainability. Ayon sa Council, iba-iba ang mga programa at prioridad ng mga ahensya at unit ng gobyerno kaugnay sa paggamit ng lupa na maaaring magresulta sa conflicting land use decisions at magdulot sa conversion ng mga agricultural lands upang maging non-agricultural. Binigyan diin ni Director Jocelyn Ramones ng PARC na maaari nang ipatupad sa pamamagitan ng administrative issuances, interagency agreements, existing programs at coordination mechanisms ng walang karagdagang legislation ang nakasaad sa provision sa section number 3 at 7 ng panukala na bigyang direktiba ang DAR, DA, lokal na gobyerno at iba pang mga ahensya na mag-coordinate sa land conversion policies, magsagawa ng review sa existing procedures, maglaan ng technical support at maglikha ng information at education campaigns. Aniya, marami sa mga functions na ito ay minamandato na sa mga ahensya sa ilalim ng Republic Act No. 6657, 9700 at Local Government Code. Iminungkahi din ang konsiderasyon sa pagpasa ng Kongreso sa National Land Use Act para sa komprehensibo at integrated na national framework ukol sa paggamit ng lupa, alokasyon sa pagplano, management at proteksyon sa preservation of agricultural lands. Samantala at natalakay na sa Technical Working Group, agarang ipinasa din ang substitute bill sa House Bills number 4470, 5316, 6491, 6951, 7224 at 8542 na nagbibigay ng full insurance coverage sa lahat ng kwalipikadong agrarian reform beneficiaries. Bien, layo naman ng komite na sa susunod na pagpupulong ay makasama ang mga may akda nitong panukala para sa patuloy na pagdedeliberasyon at inaasahan din ang update mula sa DAR hinggil sa kaso kaugnay sa Ati Community at Sumalo Farmers. At yan lang mula rito para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Faith Santiago, Congress News.